معنى هجر القرآن. Papaano natin malalaman kung sino ang tumalikod sa Quran? الهجر يكون للقراءة والحفظ والسماع والنظر والكتابة والتدبر، معرفة تفسير الآيات. Matuturing na ang hindi pagbabasa ng Quran ay isang uri ng pag-abandona at pagtalikod dito. Ganoon din ang hindi pagsasaulo o pagmemorya nito, hindi pakikinig, hindi pagbubukas o pagtingin sa mga talata, at ang hindi pagsusulat, pagnilay-nilay at pagdamdam sa mga kahulugan ng mga salita ng Allah. At ang pinakamatinding anyo ng pagtalikod sa Quran ay ang hindi pagsasabuhay nito. وهجر التداوي بالقرآن. القرآن رقية، شفاء، علاج للأمراض الحسية والمعنوية بإذن الله. Kasama rin dito ang pag-iwan sa kasanayang paggamit ng Quran bilang lunas, sapagkat pinaniniwalaan na ang Quran ay gamot na maaaring basahin sa taong may karamdaman, maging ito man ay pisikal o espiritual. أغلب الناس عندما كانوا صغارا الأم ماذا تصنع إذا مرض الولد؟ لا تذهب به إلى الراقي ولا شيء. ممكن هذه الأيام بعض الناس تذهب، في القديم لا أحد يذهب. لماذا؟ عندها الفاتحة، تقرأ الفاتحة لابنها يبرأ بإذن الله، والفاتحة رقية. Noong unang panahon, hindi na kinakailangan dalhin ng mga magulang sa manggagamot ng kanilang mga anak. Kapag ito ay may sakit, sapat na ang basahan nila ito ng Surat al-Fatiha. لابد أننا نهتم بهذا القرآن، لا نهجر القرآن. Kaya't nararapat lamang na ating pangalagaan at huwag kalimutan at huwag talikuran ang Quran.